Wala
amin, Panginoon, ang Panginoon ng kaundihan. Napapasalamat namin, Panginoon, sa pinaya mo sa amin sa harap ka. Ngunit ang mga kami sa inyo, Panginoon, at nakapagkatawa kayo sa amin, Panginoon. Pakinggan po, Panginoon, ano ka ng labis ng puso namin, Panginoon. Yan ang mahalagaan ka namin, Panginoon, o yan ang mayayayaan mo sa aming mga puso, Lord. Restore our heart, Lord Jesus. The joy of our salvation, Lord. Bigyan mo kami ng kagalakan, Panginoon, para kasabay ka. Tinulungan mo kami, Panginoon, Lord, kapag namaragatan ka pa. Bless Lord Jesus, that your Holy Spirit, Lord, para mo assistance, Lord. Oh, God, hayaan mo pag-utap kami. Hayaan mo maulong kami sa inyo, Panginoon, Lord. Oh, God, hayaan mo pusugin mo kami, Panginoon. Oh, God, yung pag-ibig ng mga sentient, Lord. Oh, God, hayaan mo makaklan namin, Panginoon, Lord. Oh, God, at yung kapag mag-iwan sa inyong mga sentient. Tulungan mo kami, Panginoon, na kumalik na tuwang po sa inyo. Makapagkakaagal tayo sa amin, oh, Lord. Oh, God. Tulungan mo po kami. Makapagkakawa kayo sa amin, Panginoon. Makakawa kayo sa inyo, oh, God. Tulungan mo po tayo. We want more of you, Lord. We want more of you, Jesus, oh, God. We want more of you, Lord. We want more of you, Jesus, oh, God. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Yes, Jesus, hallelujah, Lord. How we worship you. Oh, in this place, Lord. In this place, Lord. Oh, God, in your presence, Lord. Oh, God. Jesus, oh, God, we lost your presence. Oh, Lord, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. We worship you, Lord. We want to worship you, Lord. We want to praise you, Lord Jesus. We want to serve you, Lord. Help us, Lord Jesus. Yes, Lord, hallelujah. We worship you. Yes, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. We worship you. God, in this place, Lord Jesus. All my world. Yes, Jesus, oh God, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes,
No one can express how much you deserve. Don't wake it, and Lord, I am yours, every single day. I'm real more than a song.
powerful name it is, the name of Jesus. Biling ko po kay Pastor Aisa na siya magbibigay ng opening prayer. Panginoon, salamat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na ikaw nga, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Mula sa pinakailalim, Panginoon, kinabuturan ang aming puso ng isipan, Panginoon, o nga. Nasisiyasan niyo ang mga bagay na ito. Panginoon, muli kaming lumalapit sa inyo. Patawarin mo kami, O Lord. Sa lumang pagkakasala, Panginoon, o nga na nagawa namin sa inyo. Patawarin mo kami, Panginoon, O Lord. Kung minsan, na ilalagay namin sa kahihiyan ang iyong pangalan, Panginoon. Ngunit sa mga sandali ito, Panginoon, muli kami lumalapit sa inyo. Bigyan mo kami ng malinis na puso, isipan sa gabi ito. Nang sa ganon ay maging karapat-dapat at kaaya-aya kami na maging sisidlan ng iyong mga salita na mapapakinggan namin sa gabi ito. Lord, hinihingi namin, Panginoon, na higit sa pag-awit, Panginoon, o God, higit sa pakikinig, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, o God, ng panibagong mga bagay, Panginoon, o Lord, o God, na masasaksihan, Panginoon, sa pamamagitan ng pagkasensya mo, o God. Naway naisip namin ang pinakamainaman higit sa lahat ng bagay, Panginoon. Naway maranasan namin, Panginoon, o God, ang kaluwalhatiran, kapangyarihan at ang banal ng pagkasensya, Lord, o God. Muli, Panginoon, o Lord, sa buhay namin. Sa tahanan ito, Panginoon, o God, naway muli ka namin pakilala ng higit pa sa anumang bagay, Panginoon, na naranasan namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng hangarin, Panginoon, o God, na hangarin ang mga bagay na pinakamainam sa lahat ng kayamanan, Panginoon, o God. Hindi sa mundong ito, Panginoon, kundi sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na mas maunawaan pa namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga salita. Bigyan mo kami ng pag-ibig, Lord. Pag-ibig, Panginoon, ng pagkalinisan at kabutihan sa aming puso. Bigyan mo kami ng pag-ibig, Panginoon, o kalagdagan ng pag-ibig mo, Panginoon, o sa amin. O Lord, salamat. Turuan mo kami kung paano kami mabubuhay at dapat sa inyo. Lord, mahina kami. Hindi namin kaya, Panginoon, maging mabuti kung wala kayo. Hindi namin kaya umibig, Panginoon, kung walang kayo na magtuturo sa amin ito. Ngunit hinihingi namin ang tulong mo, Panginoon. Bigyan mo ng kabuluhan ang aming pagtitipon sa araw-araw. Bigyan mo ng kabuluhan, Panginoon, o Lord, ang mga bagay na ginagawa namin para sa inyo, O Lord. At naway, Panginoon, maranasan namin ang higit sa lahat ng nais mo, maranasan namin ang iyong banal na presensya. Naway magkaroon kami muli ng personal encounter sa inyo, Panginoon, o nga na magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, na tatayo sa pananampalataya namin, na magbibigay ng kalakasan sa amin upang magpatuloy sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng panibago, Panginoon, o nga na karanasan sa inyo, o nga na hayaan mo, Panginoon, ituwid mo ang aming lakad, Lord. Ituwid mo ang aming lakad, Panginoon, at ang aming pamamaraan sa paglilingkod sa inyo, o nga. Huwag mong hayaan, Panginoon, o nga, na yung plano namin, Panginoon, ang masunod kundi ang plano mo, Lord, tawag, Panginoon, Lord. Ang siyang magtagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, o nga. At naway, Panginoon, Lord, ano man ang nilalaban ng puso at isipan namin sa mga sandaling ito. O Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami maging kaaya-aya at karapat-dapat sa inyo, Panginoon, o God. Iligtas mo kami, Panginoon, o Lord, o God. At sa ganun pagdating ng araw, Panginoon, kukunin mo man ang buhay namin, ikaw ang makakasama namin, Panginoon. Sapagkat aalipin namin, Panginoon, ang anumang bagay sa mundong ito kung hindi ka namin makakasama pagdating ng araw, Lord. Kung meron man kami pinakamahinang na naismigin sa inyo sa gabing ito, yun ay ang banal na pasensya mo, Panginoon.
Panginoon, o God, na siyang tutulong sa amin kung paano kami mabubuhay, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Pagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, o God, to fight the good fight of faith, Panginoon, Lord, na iyong mga pinagkatiwala sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami maglingkod sa inyo ng may katapatan, Panginoon. Restore us, Lord. Restore the joy of our salvation, O Lord, O God. Restore us, Lord. Bring us back, Lord, to your presence. Ibalik mo kami, Panginoon. Ibalik mo kami sa tuktok ng iyong presensya, Panginoon, O Lord. Bigyan mo kami ng kaunawaan, Panginoon. Bakit namin ginagawa, Panginoon, ang mga bagay na ito? Bigyan mo kami ng inspirasyon, Panginoon. Ang bawat isa sa amin na dito, Lord. Na maunawaan, Panginoon, bakit kami nagtitipon, Panginoon, O God, sa mga oras na ito, Lord, O God. Bigyan mo, Panginoon, Lord, ng kahuluhan, Panginoon, O God, ang kahuluhan, Panginoon, ang pagtitipon namin, Panginoon, O God, sa sandali dito, Lord. Tulungan at turuan mo kami sa pamamagitan, Panginoon, Lord, ng iyong mga salita, Panginoon, at sa iyong lingkod na gagawin ito, pagpapahagi dito, Panginoon, Lord. Tulungan mo siya, Panginoon, O God. Give us your word, Panginoon. Ibigay mo sa amin ang iyong salita na nais mo mapakinggan namin, Panginoon, Lord, O God. Tunawan, Panginoon, O God. Tear us apart, Lord. Rebuke and reject us, Lord Jesus, O God. Kung yun ang nakakapat, Panginoon, O God. Pakusahan mo kami kung nakakapat, Panginoon, O God. Nang sa ganun pa, ituwid mo kami, Panginoon, O Lord, sa aming magdaan patungo sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami bumangon ulit, Panginoon, O God, para sa inyong kalwalhati alam kadakilaan, Panginoon. Maraming salamat. Bigyan mo kami ng hangangin, ng bawat puso, ng bawat tandima, Panginoon, Lord, O God. Na naisip ka palalo. We want more of you, Lord. We want more of you, Jesus, Panginoon, O God. Nawa hindi lamang sa pag-awit at paginginig, Panginoon, but we want more of you, personal encounter of you, Lord Jesus, O God. We want more of you, Lord Jesus, O God. Bigyan mo, Panginoon, O God, ang karanasan ng bawat isa sa amin, O Lord, O God, na paranasan ka, nagigit pa sa mga natatamasa namin, Panginoon, O God. Sa ngayon, Lord, O God, maraming salamat, Panginoon, sa gagawin mo pa sa buhay namin, Panginoon, O God. Maraming salamat sa mga plano na kahanda ninyo, Panginoon, para sa amin at sa kalaan, Panginoon, O God. Sa ito, Panginoon, Lord, para sa amin, maraming salamat pa, Panginoon, O God. Sa gagawin niyo, Panginoon, O God, na pagbabago sa buhay namin, Lord. Salamat, wala kami ibang nais itaas, Panginoon, kundi ang dakilang pangalan mo. Wala kami ibang nais pagpungyalan sa kahit kundi ang takalan mo, ikaw na Yahweh, Panginoon, O God, na siyang nabuhay, Panginoon, para sa amin. Ikaw ang aming itinataas, Panginoon. Ikaw na Jesus, na siyang namatay ng amin ang buhay para sa amin, Lord. Bigyan mo kami, Panginoon, O God, kundi ng iwanan, Panginoon, O God, na magsisit ng dami, Panginoon, Lord, upang magtagumpay, Panginoon, sa aming paglilingkod bilang isang pananampalataya, Lord. Salamat. Maraming salamat, Panginoon. Give us the fruit, Lord Jesus, O God, na magbibigay ilaw, Panginoon, din, Panginoon, Lord, O God, sa mga hinaharap, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Restore us the gift of your Holy Spirit, Jesus, O God. Give us, Lord Jesus, O God, the power, Panginoon, O God, to step in, Lord, in our faith, Jesus, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, O God. Wala kami ibang nais itaas kundi ang dakilang pangalan mo, Panginoon. Sa'yo lamang papuri mo sa salamat at pagsamba, Panginoon, O God, mula sa lugar na ito, Panginoon. Itinataas namin ang pangalan mo, Panginoon, O God. Itinadakila namin ang iyong pangalan, Panginoon, O God, mula sa lugar na ito, Panginoon, sa tahanan ito. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, O Lord, O God, sa pangalan mo, Jesus, O God. Itong aming dalangin. Amen and amen and amen. Amen. Praise God. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, no? May mga bisita po tayo all the way from
Pinokpok Kalinga. You are very much welcome sa iglesia na ito ng Panginoon. No? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa gabing ito ay ang pinakadakilang pag-ibig ng Diyos. The greatest love, the history of love, no, na ibinigay ng Diyos sa sanlibutan, mga ginigiliw. Sa tagpo na ito, mga ginigiliw, ay pumunta po ang isang matalinong tagapagturo ng kautusan, isang Hudyo, sa tahanan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, upang makipag-fellowship, no? Sa kanilang pag-uusap ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, may isang kataga na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, na nasisiguro ko na ang katagang ito na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng pagkabigla sa buhay ng isang Hudyo, isang mangangaral, mga ginigiliw. Kung bakit pumunta si Nicodemus sa ating Panginoong Jesucristo, dahil nakita niya ang kanyang kakulangan, mga ginigiliw, no, na yung kanyang pagtuturo ay parang walang otoridad at kapangyarihan. At nakita niya ang pagtuturo na ito ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, habang nakikinig siya sa mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, nakita niya ang kapangyarihan at otoridad ng salita na ito na nagmumula sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pinuntahan niya ng isang gabi, mga ginigiliw. Sa kanilang pag-uusap, binanggit po ng ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng sanlibutan, hindi po ang mundo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kundi ang sanlibutan, ito ay patungkol sa mga tao na makasalanan. Yun ang ibig sabihin ng sanlibutan. Tao na nandito sa mundo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng sanlibutan. Sabi niya po, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, nag-iisang anak, na sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasisiguro ko, mga ginigiliw, sa oras na yon ay nabigla po si Nicodemus sa binanggit na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Sino kaya ang sinasabi dito na anak ng Diyos na sinasabi ng tao ito? Marahil yun ang katanungan ni Nicodemus, mga ginigiliw. Bakit hindi niya sinabi? Dapat ganito ang sabihin niya. Dapat. Marahil ganito ang sasabihin ni Nicodemus sa kanyang isip at puso. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga Hudyo. Bakit sinasabi na niya sa mga sanlibutan, sa mga taong makasalanan? Dapat kami, dahil kami ay anak ng Diyos, kami ang bayan ng Diyos. Dapat marahil ganun ang kaisipan ng isang mangangaral na ito na pumunta sa ating Panginoon Jesucristo sa gabi na yon. Hindi pa alam ni Nicodemus, mga ginigiliw, sa oras na yon, sa tagpo na yon ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ang dumating na Mesaya, na siya ang anak ng Diyos. Hindi niya sinabi na, Panginoon, hindi po. Ang tawag niya po sa ating Panginoon ay Guro. Guro. Mangangaral, sabi niya. Diba? Mabuting guro.
tinawag niya na teacher ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino kaya ang bugtong na anak na ito na sinasabi ng Jesus na ito? Marahil yun ang naging katanungan ng nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos na ito sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Hanggang dumating yung panahon na nagkaroon ng closure yung kanilang pag-uusap, mga ginigiliw, na ito ay palaisipan sa kanya kung sino yung binabanggit niya na nag-iisang anak, bugtong na anak ng Diyos na dumating sa sanlibutan, mga ginigiliw. Kaya nagpatuloy, no? Nagpatuloy si Nicodemus sa pagsunod sa mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita niya ang salita, nakita niya ang mga mabubuting bagay sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At naniniwala ako na sa pagsunod niya sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon na siya ng conception. Alam nyo, yung parang may inawin. Ano sa Tagalog kayo may inaw? Nako-conceive na, nagkakaroon na siya na sa puso at isip, nagkakaroon na siya ng what do you call that? Wisdom. Na nakikita na niya yung binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos ay walang iba kundi siya. Dahil nakita niya ito sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Paano ba niya ito nakita, mga ginigiliw? Isinabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ang salita. Ano pa, mga ginigiliw? Nakita niya ito sa pamamagitan ng mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ba ang may kayang bumuhay ng isang nabubulok na tao? He is already in the state of decomposition. Nabubulok na. Nade-decompose na yung katawan. Naaagnas na, pero ibinalik niya ang buhay ni Lazarus na kaibigan niya, mga ginigiliw. Binalik niya ang kanyang buhay. Binuhay niya ulit. Sino ang makakagawa ng isang magpapakain ng mahigit 5,000 tao sa pamamagitan lamang ng 2 isda at 3 tinapay? Nakakita ang mga bulag, nakarinig ang mga bingi, gumaling ang mga ketongin, mga ginigiliw. Sino ba ang may kakayanan na gumawa ng mga bagay na ito? Kundi ang may kayang gumawa lamang ng mga bagay na ito ay ang taong nagmula sa Diyos, mga ginigiliw. Kaya nung hinuli po ang ating Panginoong Jesucristo ng mga kapwa niyang Pariseo, kapwa niyang mga Hudyo, mga ginigiliw, sinisimulan na niyang ipaglaban ang karapatan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo ang sabi niya, di ba, bago natin hatulan ang isang tao, dapat magkaroon muna ng paglilitis. Sinasabi na niya. Bakit? Sabi po ng pinakapunong pare, meron bang propeta na manggagaling sa ganitong lugar? Ayaw nilang paniwalaan na ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang dumating na Mesaya, mga ginigiliw. Anong ibig sabihin ng Mesaya? Tagapagligtas, mga ginigiliw. Kaya ipinaglalaban na ni Nicodemus ang karapatan ng ating Panginoong Jesucristo nung hinuli, ipinahuli ng kanyang mga kasamahan na pari na tagapagturo ng kautusan. Hanggang dumating yung panahon na ipinako ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, at namatay sa krus. Alam nyo, nung namatay sa krus ang ating Panginoong Jesucristo, itong si Nicodemus,
Bawal kasi ang sumamba sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil kapag nalaman nila na ikaw ay sumampalataya at sumamba sa ating Panginoong Jesucristo, tatanggalin ka sa kanilang sinagoga. Siguro may ayuda noong unang panahon. Kaya once na nalaman nila na ikaw ay sumampalataya, sumamba, kinilala ang kanyang pagiging Messiah, you will be rejected, you will be ostracized, tatanggalin ka sa kanilang sinagoga o tatanggalin yung ayuda na galing sa gobyerno ng theocracia o na being run by the priests, mga ginigiliw. Kasi nung unang panahon ng gobyerno ng Israel ay pinapatakbo ng mga pari, no? It is being theocracy. That is the form of their government, no? Pinapatakbo ito ng mga pari. Kaya yung mga Sanhedrin, ito yung mga matataas na mga ngaral, sila yung mga chief justices, yung mga Supreme Court justices during their time, no? So dito, alam nyo, ipinakita na mismo ni Nicodemus. Kasama niya si Jose na taga-Arimatea. So naiintindihan na niya, nakikilala na niya, nalaman na niya ang katotohanan, yung sinabi nung unang gabi na pinuntahan niya ang ating Panginoong Jesucristo, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nalaman na niya na ang katotohanan, na ang Kristo na ito, na ang Jesus na ito, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, mga ginigiling. Nakilala na niya na totoo yung sinabi niya na siya ang anak ng Diyos. Nalaman na niya ang katotohanan, mga kinigiliw. At sumampalataya na siya. Yung pagbaba niya mismo sa bangkay ng ating Panginoong Jesucristo, paglagay niya ng mga puting tela, pagbalot niya ng puting tela, paglalagay niya ng pabango na mira, iyon ay isang klase ng pagpapakita ng pananampalataya at pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo, mga kinigiliw. Naniniwala na siya ang dumating na tagapagligtas, mga ginigiliw. Kaya dito, mga ginigiliw, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Alam niyo, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang pawiin ang galit ng Diyos sa atin dahil tayo ay sobrang makasalanan. Walang matuwid kahit isa. Lahat tayo ay marumi at makasalanan sa harapan ng Panginoon. Ang paghahalin tulad ng Diyos sa atin, lahat ng ginawa nating kabutihan ay katulad lamang ng isang maruming basahan, mga ginikiliw. Amoy di basahan, pagpigadan, ganon tayo sa harapan ng Diyos, mga ginikiliw. Kahit ang tayong paraan lamang ng Diyos upang maabot niya ang tao, mga ginigiliw. Upang maibalik niya the original, yung original na kalooban ng Panginoon, mga ginigiliw, na gusto niyang ibalik tayo sa kanyang kawangis, mga ginigiliw. Sinasabi niya sa Genesis, di ba? Na ipinanganak tayo bilang kanyang kawangis, mga ginigiliw, ay ibigay ang kanyang bugtong anak. Kailangan niyang magkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo upang mapawi ang kasalanan ng tao, mga ginigiliw. Kaya ibinigay niya ang kanyang buhay. Sino bang ipinako sa krus? Di ba, ating Panginoong Jesucristo? Wala na pong ibang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na magliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo maliligtas sa ating relihiyon. Pasukan man natin ang lahat ng relihiyon sa buong mundo, hindi tayo maliligtas, mga ginigiliw,
kundi maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba na pagdadaanan ng ating panalangin, kundi ang ating panalangin ay diretso sa ating Panginoong Jesucristo, hindi sa ibang tao, mga ginigiliw. Wala po tayong ibang sasambahin kundi ang ating Panginoong Jesucristo, kasi siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ipinakita ng Diyos ang kanyang katangian, diba? Pinakita niya ang kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang sinasabi niya sa Colossians 1:15. Jesus Christ is the image of the invisible God. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya kapag kinilala mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, kinilala mo na rin ang kanyang Ama, mga ginigiliw. No? Ang Diyos Ama, mga ginigiliw, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang isinugo ng kanyang Ama, mga ginigiliw, ang ating Panginoong Jesucristo. Wala na po ibang magliligtas sa atin, hindi yung reliyon, hindi si Maria. Wala, hindi tayo pwedeng manalangin kay Maria kasi kaparehas lang nating makasalanan yan. Parehas nating makasalanan. Go straight po ako dito. Oo. Kasi ang daming Mama Mary pray for us. Paano kayo pag ipapanalangin ng isang kapwa mo makasalanan? Paano kayo ipapanalangin ng isang kapwa mo na managbasol, di ba? May isa lang. Isa lang po ang walang bahid na kasalanan. Ang ating Panginoong Jesucristo. Walang kasalanan. Milyong tao na po ang namatay. Sa lahat ng tao na namatay hanggang ngayon, isa lang ang walang bahid na kasalanan. Kaya karapat dapat siyang ipako sa krus upang pawiin ang galit ng Diyos sa atin. Diba? Alam niyo na kung yung dahilan kung bakit nagkatawang-tawa ang Diyos? Dahil sa ating kasalanan. Diba? Upang mapawi ang galit ng Diyos sa atin. Kasi walang dahilan na mamahalin tayo ng Panginoon. Walang dahilan. Sobra tayong marumi. Sobra tayong makasalanan. May mga panahon, araw-araw nagkakasala tayo, nagagalit tayo, nakakita lang tayo ng mga pagkakamali ng kapwa natin, nagtatanim na tayo, marami na tayong iniisip na kamalian para sa kanila. Ganun ang tao, sobrang makasalanan ang sa isip, sa salita at sa gawa. Doon tayo nagkakasala. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nagkasala kahit minsan. Wala siyang bahid na kasalanan. Diba? Kaya isa lang ang sasambahin natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang sinasabi niya po sa John 3:16. Diba? Binigay niya ang kanyang bugtong anak. Na hindi niya sinabi na kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga taga-Israel, sa mga Hudyo. Hindi po. Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan. Diba? Na sino mang sumampalataya, kaya hindi lahat ng makasalanan ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya binigyan tayo ng free will. Diba? Hindi lahat. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Magandang gabi sa ating lahat. God bless everyone. Thank you.